Mahigit 1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila ang inaasahang makikinabang sa 50 pisong dagdag sa arawang sahod na inaprubahan ng NCR Wage Board epektibo July 18. Pero naliliitan po ang ilang manggagawa, lalo hanggang 200 piso ang ipinanukalang dagdag sahod sa Kongreso. Saksi si Rafi Tima. Simula July 18, epektibo na ang 50 pesos na aumento sa sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ang dagdag sahod mangyayari isang taon matapos ang huling aumento sa Metro Manila na 35 pesos. Ang service crew na si Louie natawa na lang sa aumento, lalo pat umasa siya sa 100 pisong aumento na panukala sa Senado. Dagdag pagkain lang yun, sir. Pero pang gasto sa araw-araw, parang hindi kakayanin pa rin yun, sir. Kung aprobahan nila yung 100, baka pwede pa yun, sir. Wala pang sariling pamilya si Louie, pero siya ang nagtataguyod para sa kanyang may sakit na ama at inang nag-aalaga rito. Pero pasalamat na rin daw siya sa dagdag ng 50. Ikaw ba, umaasa ka sa mga kongresista na ibalik pa rin, ituloy nila yung legislated na at least 100 o 200? Hindi na ako umaasa dun, sir. Yung 50 pa nga lang, sir, hirap na silang aprobahan eh. 100 pa kaya, sir. Sa ngayon, 695 pesos na ang minimum para sa mga nasa non-agriculture sector sa Metro Manila mula 645 pesos. Para naman sa agriculture sector, service and retail establishments na 15 pababa ang bilang ng empleyado at manufacturing establishments na walang 10 ang bilang ng empleyado, magiging 658 pesos ang sahod mula sa kasalukuyang 608 pesos. Ang Employers Confederation of the Philippines mas tanggap daw ang 50 pesos na aumento kumpara sa panukalang 100 pesos na aumento mula sa Kongreso at 200 pesos mula sa Senado. Kahit na marami sa mga miyembro namin ng medyo hindi masaya, we will try to convince them and live with it kaysa rin sa legislative wage hike na siya emotional at hindi nagdaan sa proseso. Kabilang sa batayan, ayon sa National Wages and Productivity Commission, ang 5.4% na paglago ng kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa o GDP nitong first quarter. Ang pagbagal nila ng pagmahal ng mga bilihin sa Metro Manila na nasa 1.7% noong Mayo at unemployment rate na nasa 5.1% naman noong Abril. Kailangang balansin ng mga yan dahil sa pangambang mauwi ang taas sahod sa pagmahal ng bilihin at pagbawas sa bilang ng trabaho. Siyempre, tataas. Depende sa kumpanya. Meron naman yung component nila ng labor, malaking percentage sa operation. Pagka yun yung tinaasan mo, mapipilita magtaas ang presyo iba. Yung iba naman, mapipilita magbawas ng tao kung hindi nila kaya. Pebrero noong nakarang taon, lumusot sa Senado ang panukalang 100 peso legislated wage hike. Ang bersyon ng Kamara naipasa noong June 4. Pero patapos na ang 19th Congress nang maipadala ito sa Senado. Bago matapos ang sesyon, hinikayat ng Senado ang Kamara na i-adapt na lang ang kanilang bersyon. Pero ang Kamara nanawagang i-convene ang Bicameral Conference Committee para pag-isahin ang magkaibang bersyon. Sa huli, natapos ang 19th Congress nang hindi na i-reconcile ng Kongreso ang panukala na dapat sanay unang legislated wage hike sa loob ng halos 4 na dekada. Ngayong 20th Congress, sinimulan ng ihain ang mga panukalang aumento sa sahod, gaya ng panukalang 1,200 pesos na living wage para sa pribadong sektor. Nais naman ng ilang kongresista na buwagin ang provincial wage system at magtakda ng iisang minimum wage sa buong bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.